te, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Welcome back to the podcast. Maraming salamat for being here. Thank you for continuously supporting me. Grabe, sobrang na-appreciate ko talaga kayo guys. And talagang binabasa ko yung mga comments ninyo, yung mga tag ninyo sa akin sa IG story. Maraming salamat. If you've been listening to this since episode 1, thank you for being here. We're now at episode 4. And if you are a new listener, welcome to the Trentahin Podcast. And I hope that life has been good to all of us. No, I think pag trentahin ka na, talagang ma-appreciate mo na kapag it's a good day, it's a good morning. Kapag gumising ka na, parang okay yung life. Ang sarap kasi talagang gumising ng ganun, 'di ba? Na parang kahit isang araw lang or kahit isang gising lang na alam mong, I think today is gonna be a good day. And hopefully, while you are listening to the podcast, as of this moment, I hope you are having a good time. Maaring nakatulala kayo habang nakikinig sa podcast na ito. Okay lang yan, or habang nagkakape, or habang may iba kayong ginagawa. Thank you so much for allowing me to be part of whatever it is that you're doing today. Kung ang buhay ay hindi ganun kabait sa'yo ngayon, I hope mahaplos ka ng learning and wisdom from this podcast. I hope this episode can give you that validation that you are exactly where you need to be. Yun na talaga, te. Wala nang resistance sa life. Talagang tanggapin mo na kung nasan ka ngayon ay dapat andyan ka as of this moment. Know that it's not yet final. Meron pa yang mangyayaring maganda. Hindi pa yan yung final destination mo. Let's get to our discussion for today because today we'll be talking about 5 real pains in your trentahin era. Ano nga ba yung mga sakit na pinagdadaanan kapag ikaw ay nag-a-adult or kapag ikaw ay nasa trentahin season na? Kasi te, sobrang daming pain ng adulting. Sobrang daming pain na pagdadaanan mo para mabuo yung pagkatao mo. Part siya talaga eh. I think pain is the greatest teacher of all. Mas nagtatanda ka talaga te pag nasasaktan ka, mas tumitino ka, mas natatandaan mo yung dapat mong matutunan kapag talagang tumutusok sa heart or talagang di ka nagtatanda ha. Ganun pa naman yung life, no? Ang life will continuously give you the pain kapag hindi mo pa natututunan yung lesson. Ibibigay niya talaga sa'yo, hindi ka nagtatanda ha. Uulitin natin yung pain na yan hanggat matandaan mo siya at hanggat matransmute mo yung pain maybe into power or purpose. And as a trentahin, I highly encourage you to have a deep understanding about pain. Kung patuloy nating i-avoid yung pain sa life, walang mangyayari. Hindi tayo mag-grow. Pain is needed for us to grow. Pain is needed for us to evolve and to transform. And para din mas mag-ground tayo, no, I think yung pain binibigay yan ng life para hindi tayo masyadong mayabang, para hindi tayo masyadong nagmamataas. And para ma-realize natin na that's part of our human experience. That's part of our journey here on earth to experience pain. And kapag naka-experience ka kasi ng pain, mas tumataas din yung compassion mo. Mas tumataas din yung connection mo to other people because alam mo na life is not just about fun, life is not just about enjoying every single moment, but life is also about experiencing pain and learning from it. Okay? Pero disclaimer lang, whatever it is that I'll be talking about today is not a medical advice. This is just for awareness and reflection purposes. If you've been experiencing physical, mental, or whatever pain na feeling mo, chronic na siya or talagang hindi na healthy for you or you've been experiencing this for so long, parang kahit ano nang gawin mo, hindi mo na alam ang gagawin. I highly encourage you to seek medical professional or medical advice. Maaaring itong podcast na to can just give you enlightenment or validation, but iba pa rin talaga kung meron kang medical or professional support. So ano nga ba tong mga 5 real pains? Number 1,
Ito yung pinakang common. Physiological pain. Ito yung mga sakit-sakit ng katawan. If you are in your trentahin ni Ira, I think mas nagiging aware ka na sa mga, mga sakit ng likod, ng katawan, ng tadyang. Parang lahat na sumasakit. Dati akala ko, parang, nag-exercise naman ako or inaalagaan ko naman yung katawan ko. Parang hindi ko ma-experience yan. Parang I will always have a healthy body. Pero pag nagtrentahin ka na, kasi nga feeling ko nasa middle na tayo pag nagtrentahin na tayo ma-experience mo pala siya talaga. I mean, mararamdaman mo pa talaga yung mga changes sa katawan mo kapag nasa trentahin era ka na. Ito na yung talagang madalas nang sumasakit yung likod, yung tuhod, or yung ulo because 3 dekada na tayong nabubuhay sa mundo, talagang may sasakit na dyan. Hindi naman tayo immortal. Talagang limited lang yung capacity ng katawan natin. So, dahil nga 3 dekada na natin siyang ginagamit, talagang nagde-deteriorate din yung katawan natin. So, malamang-lamang, may experience siya talaga natin. Because the body is now starting to react to our lifestyle. Yung body natin ay nagre-react na sa maybe accumulation of stress or dun sa mga habits natin for the last years or decades of our life. Especially kung, let's say, kulang ka lagi sa tulog, kung you're not eating the right food, kung hindi ka nag-exercise, kung madalas overwork ka. Majority talaga of our physical pain ay dahil sa lifestyle na meron tayo. So, if you're in your trentahin era, itong mga physical pain na to, hindi pa naman siya ganun kalala compare kung nasa 40 ka, 50 or nasa senior citizen era ka na. Pero itong mga physical pain na nararamdaman ng mga trentahin ay wake-up call. Para siyang kurot lang na, hindi ka na bumabata. If hindi mo pa rin aalagaan yung physical health mo, maniningil siya talaga sa'yo. Maniningil siya talaga sa'yo hanggat di ka nagbabago. Hanggat hindi mo inaalagaan yung katawan mo. Wake up call siya for us to care more of our body. So kaya naman kapag trentahin ka na, talagang napapadalas na ang paghahaplos. Talagang katabi mo na ang katingko, ang efficacent oil, lagi ka nang may inhaler, lagi ka nang merong panghaplos, may mga cooling menthol lotion, meron ka nang dala sa bag mo. Because alam mo na pwede talaga siyang sumakit anytime. Ready na rin ang mga pain reliever. Ayan, medyo na tayo may mga first aid kit na tayo sa sakit-sakit ng katawan. And especially kung ikaw talaga yung bumubuhay sa pamilya mo, talagang mas mararamdaman mo yung physical pain kapag talagang puro trabaho ka or kayod ka sa trabaho. So that's why, I hope when you're experiencing physical pain, you also listen to your body. Wag naman nating isagad. Alam ko may binubuhay tayo, alam ko meron tayong mga pangarap, alam ko may mga bills tayo to pay. Pero sana mag-take din tayo ng time to rest or to have that massage na deserve mo. Magpahinga talaga. Kaya naman sumasakit yung katawan kasi nagde-demand na siya ng rest. The problem is not about pain. The problem is about lack of recovery. So, if hindi mo bibigyan yung sarili mo or yung katawan mo ng recovery time, malolobat yan. Matitegi ka talaga ng maaga. So, wake up call talaga ito sa ating mga trentahins na from 30 going 40s, 50s, and 60s to take care of our physical body. Matulog ng maaga, kumain ng gulay, maglakad. Ako, I always walk 5 km a day. Magpasikat sa araw, uminom ng tubig, at magpahinga kung kinakailangan. Number 2, real pain na nararanasan ng mga trentahin ay yung tinatawag na psychological pain. Kung yung physiological pain is about the body, itong psychological pain is coming from the mind. Ito yung type of pain na nanggagaling sa stress, anxiety, pressure, yung para kang nakukulong sa sarili mong isip. Because mind is really a prison. Kung wala kang healthy relationship with the mind, kakaibang pain yun. Minsan nga parang mas gugustuhin mo na lang na physical pain na lang kasi nagagamot siya ng pahinga. Pero itong pain that's coming from the mind, iba rin to ha. Iba rin to kasi iba kapag naka-experience ka ng overthinking, anxiety, imposter syndrome, comparison, pressure. Ito yung mga pain na
Pwede ba magpahinga lang muna ako sa kakaisip? Pwede bang tumigil muna sa pag-iisip ng mga bagay-bagay at wag munang masyadong ino-overthink lahat? Usually, ang causes ng psychological pain or yung pain that's coming from the mind is financial pressure, career pressure, yung fear of being left behind. Ito yung pain na nanggagaling kasi lagi mong iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Ito yung pain na nanggagaling if you continuously please other people kasi takot kang ma-judge, takot kang ma-label. Masyado mong nililimitahan yung sarili mo kasi feeling mo ang daming stakeholders ng buhay. Ikalma mo, te. Makinig ka sa sarili mo. Ano ba talagang gusto mo? Huwag mo masyado iniisip yung sasabihin ng ibang tao. I think yun yung greatest cause ng mind pain. Yung lagi mo na lang iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Or lagi mo na lang kinukumpara yung progress mo sa progress ng iba. Your mind will continuously suffer if yan lagi yung gagawin mo. Ako, ito yung ginagawa ko kapag nag-overthink na ako ng malala. Kapag feeling ko, shit, ang dami kong bayarin, or unstable yung career ko, or grabe yung uncertainty ng future, I always tell myself na my future self can handle it. Just like how I dealt with all the past struggle na feeling ko hindi ko ma-handle. Pero nung dumating siya, na-handle ko naman. It gives healing to me whenever I say that. Na parang kapag tutulog ako sa gabi tapos nag-overthink ako ng malala na what if ganito, what if ganyan. Kapag sinabi ko na sa sarili ko na, Gold, matulog ka na. Yung future self mo tomorrow can handle it. But today, you can rest. Tonight, you can sleep. Tonight, you can set aside that problem for now and trust that your future self can handle it tomorrow. And with the grace of God, ma-handle mo siya talaga eh. Masusolusyonan mo siya. Kasi ito yung mga in-overthink mo naman noon, di ba? 10 years ago, 5 years ago. Na-handle mo, di ba? Kaya ka kabuhay pa rin hanggang ngayon eh. Na-handle mo. So, give yourself grace also to rest and to stop overthinking by maybe giving that affirmation to yourself. You can handle it. It will get better. Maaring wala pang solusyon ngayon, kaya nga ino-overthink mo. Maaring wala pang sagot sa mga tanong mo, kaya nga ino-overthink mo. But, it will come. Dadating yun, te. Ma-handle mo siya. So, if hindi ka makatulog, if nag-overthink ka, if your mind is anxious right now, tell that to yourself. Your future self can handle it. For now, you can rest. For now, you can take time to enjoy your sleep and just pause and see na you're okay. You're safe. Pag dumating na yung time na kailangan mo na talagang i-face yung problem, you can handle it. Third type of pain is emotional pain. So kung yung physiological is sa body, yung psychological ay sa mind, itong emotional pain ay sa heart. Usually, ang cause naman itong emotional pain ay relationship. Yung mga broken relationship natin sa romantic and at the same time, yung pain from friendship breakup. Ganun pala, no? Hindi lang pala relationship yung breakup. Pati rin sa friends, magkakaroon din ng breakup kapag trentahin ka na. And na-notice ko, kapag patanda ka ng patanda, paliit na ng paliit yung circle mo. It's because pinoprotect mo na rin yung sarili mo doon sa pain of losing friends, of losing someone you truly love. Kasi you have to admit na people come and go talaga. May mga tao na andito doon sa version ng sarili mo na tinanggap nila yon. Pero pag nag-grow ka na, talagang ipopurge din siya ng life sa'yo. Maaalis sila, mawawala sila because yung new version of you will attract new set of people as well. Nung una, parang ang hirap sa akin tanggapin. Ba't gano'n? Kami yung magkakasama sa simula. Or nag-invest na ako ng feelings sa kanya. Pero bakit kailangan mawala? Bakit kailangan mag-end? Pero ganun talaga. Aalisin ng universe yung mga taong dapat alisin para mag-grow ka at mag-step ka into the new version of you. If trentahin ka na, you have to accept that maa-outgrow mo talaga yung mga tao. Or ikaw, maa-outgrow ka rin nila. It's a sad reality that not everyone will stay. Hindi talaga. Walang forever. Marirealize mo yan. Doon mo marirealize that ang forever lang talaga ay ikaw at siya.
So yung loneliness, mararanasan mo siya kapag lagi lang nakadepende yung happiness mo sa ibang tao. Pero when you learn to enjoy your own company, if you're happy being by yourself, with yourself, if you like the person you are with when you're alone, yung loneliness nagiging siyang kapayapaan eh. Parang mas na-enjoy mo na nga na mag-isa ka kasi payapa ka. Na-enjoy mo ng kausap yung sarili mo, na-enjoy mo ng gawin yung mga bagay na ginagawa mo kapag mag-isa ka lang. So if you're experiencing emotional pain from broken relationship, gets na gets kita, te. Yakap ng mahigpit para sa lahat ng mga iniwan at may mga taong nawala sa buhay nila. I do that every day. Every day, I always give myself a hug. Ang first hug ko of the day is the hug that I give to myself. So, ginagawa ko siya every morning, I hug myself, and ginagawa ko rin siya bago matulog, I hug myself. And feeling ko, every time I hug myself, feeling ko God is also hugging me. Kasi yung comfort, okay naman, makukuha mo naman siya talaga sa ibang tao. Pero bonus na lang yon. Pero yung comfort, dapat ikaw yung nagbibigay nun sa sarili mo. Ikaw yung unang tao na dapat nagbibigay ng yakap sa sarili mo. Ikaw yung unang tao na dapat nagbibigay ng affirmation, ng gifts, ng attention sa sarili mo. So, nagiging unconditional yung pagmamahal kapag punong-puno ka kasi kaya mo namang supplyan yung sarili mo. Tapos whatever it is na sobra na lang sa kung anong meron ka, yun yung ibibigay mo sa ibang tao. Kaya siya nagiging unconditional kasi hindi ka na maghihintay ng kapalit kasi alam mong yung binigay mo ay sobra lang. Nagiging conditional yung love kapag yung binigay mo ay galing doon sa dapat binigay mo sa sarili mo. Or nagbigay ka tapos nagkaroon na tuloy ng kulang sa kung ano yung meron ka. Kaya manghingi ka ng kapalit. Uy, bigyan mo ng kapalit kasi nung binigyan kita, nagkulang ako. So, I hope you make it a habit na i-prioritize mo yung sarili mo every day. Para kapag umalis yung mga taong nagsusupply sa'yo ng pagmamahal at attention, oo, mamimiss mo sila. Oo, masasaktan ka. But alam mo na yung impact is less kasi alam mo naman how to fill your own tank. Ay, nako, ang hirap maiwan. May forever. May forever sa sarili natin at sa Kanya. Fourth type of pain is what we call spiritual pain. Ito talaga, sobra, grabe to nung nagtrentahe na ako. Kasi parang, na-experience ko na yung yung physical pain, yung psychological pain, itong emotional pain. Pero iba rin kapag lost ka spiritually. Kasi ito yung pain na talagang magkakaroon ka ng deeper relationship with God. Kasi kapag nasa trentahin ka na, magkakaroon ka ng maraming struggle, magkakaroon ka ng mga bagay-bagay or mga pain na hindi mo na may explain. And mabibisi ka rin sa life, 'di ba? Mafo-focus mo yung attention mo sa career, sa money, sa relationship mo with other people. And kapag nakalimutan mo yung relationship mo with God, dun mo marirealize na, parang lumalayo yata ako sa Kanya. Iba-iba tayo ng paniniwala. I am not a religious person but I consider myself spiritual. So, ibig sabihin, I know na wherever I am, I can connect to Him. So, hindi required for me na pumunta sa physical church or to do this kind of ritual para masabi kong may relationship ako sa Kanya. I know na every time I connect to Him, available siya. So I know it helps when you go to church, or I know it helps when you create that ritual or that habit kasi it triggers the mind for you to connect to Him. But for my own practice lang, I just know na wherever I am with Him. So, aminado ako, nung nagtrentahin ako, mas lumapit talaga ako sa Kanya. Mas nagkaroon ako ng personal relationship with Him. Because, kapag nasa trentahin ka na, you will question ano ba talaga yung reason mo, God? Bakit mo ako pinadala dito sa earth? Kasi kapag nandito ka sa earth, mararanasan mo yung suffering na nandito sa earth. Mararanasan mo yung worldly suffering. Mararanasan mo yung pressure, comparison, yung mga bayarin. Lahat yan. Lahat ng mga pain na dulot ng mga makamunduhang bagay, mararanasan mo. And sometimes you will question, so bakit mo pa ako nilagay dito sa mundo kung puro lang pain and suffering dito sa earth? So ito na yung time that you are seeking for your spiritual purpose. Sabi nga daw, there are two most important dates in our life. Number 1 is the date you were born, kung kailan ka pinanganak, and the day and date you realize why you were born. Ano ba yung purpose? Bakit ka nandito? Ano ba yung purpose? Bakit ito yung kind of life na binigay sa'yo?
Ano ba talagang gusto mo, Lord, na gawin ko? Ang sagot ko lang dyan ay isurrender mo. For me, ang pinakang purpose lang natin is to grow. To grow and to give. So, hindi natin kailangan yung malalang life purpose na to change the world or to transform the lives of so many people. Byproduct yan of growth and giving. So, as long as you're growing, as long as you are able to give, for me, you're living a purposeful life. And kapag ginagawa mo yan for God's glory, that's a purposeful and meaningful life. And kapag ino-honor mo that you are exactly where you need to be, yan yung purpose. I-enjoy mo kung saan ka muna nilagay ni Lord ngayon. Naniniwala ako yung spiritual pain, pinakang mararanasan mo yan kapag nasa rock bottom ka, te. Kapag naranasan mo yung walang-wala, financially, lalo na. Kapag nawalan ka kasi financially, yung talagang walang-wala ka, ha? Parang wala ka ng sense of identity at some point. Kasi dito sa mundo, di ba, parang ang source of identity natin is based on the amount of money that we have. So kapag walang-wala ka talaga, as in zero balance, sino ka na? Pag tinanggal sa'yo lahat ni Lord, lahat ng worldly material possessions na meron ka, sino ka nga ba? And I hope if you are in this rock bottom era of your life, you take it as an opportunity for you to get to know who you are without those possessions. Kasi wala ka nang kakapitan eh. Minsan parang feeling mo wala kang purpose pero pwede mo sabihin, may pera naman ako. Or wala kang jowa, wala kang maayos na relationship pero may pera naman ako. Okay lang na walang purpose itong ginagawa ko pero may pera ako. Pero pag yun tinanggal sa'yo, ano na, dun ko na-realize na, we are really more than the amount written in our bank account. Yung identity natin as a person is more than what we own or what we possess. We are a spiritual being in a human form. Ibig sabihin, yung essence natin is really coming from Him or from God. Mas makikilala mo kung sino ka kapag walang-wala ka na. Medyo nakakatakot siya, pero sana kung nasa rock bottom ka ngayon, mas makilala mo yung sarili mo na more than your money, sino ka nga ba? Ako, I realized nung walang-wala ako na I'm a loving son, mapagmahal akong anak. And yun yung identity na alam kong ako. I'm a loving person, mapagmahal ako. I'm a loving child of God. So regardless of what I own, I'll just go back to that identity. Na alam ko at the core of my being, kung hahalokayin mo yung puso at kaluluwa ko, ang makikita mo dyan ay pagmamahal. Ikaw, anong klaseng tao ka? Mapagmahal ka ba? Matulungin ka ba? Responsableng breadwinner ka ba? Or ikaw ba ay isang kaibigan? Ikaw ba ay isang maaasahang tao sa mga kaibigan, kamag-anak, or pamilya mo? When all else is taken away from you, who are you? Hingang malalim, inhale, and exhale. And lastly is yung tinatawag na existential pain. Ito yung pain of confronting life itself. Ito na yung pain na nanggagaling dun sa mortality awareness mo na, mamamatay lang din ako, so anong dapat kong gawin? Alam nyo ba na tayo lang yung may awareness of mortality? Tayo lang yung creatures here on earth na aware tayo dun sa lifespan natin. Ang mga aso't pusa, ang mga puno, ang mga insekto ay hindi sila aware na mamamatay sila. So that's why they live fully. So that's why wala silang masyadong drama sa life. Wala silang masyadong kaek-eka na dapat ganito by age 30 or dapat ganito by age 40. Kasi nga hindi naman sila aware na mamamatay pala sila. Tayo lang yung nilikha ng Diyos or nilikha ng universe na may awareness of mortality. That one day we will die. So that's why grabe yung pressure sa atin to make it a life worth living. Kasi kung alam mong mamamatay ka, now, we wanna give meaning to that life. We wanna give meaning to that existence. So kung mabubuhay lang ako, let's say for 80 years, ano yung meaning na gusto kong ibigay doon sa 80 years na yun? Or ano yung pwede kong maging contribution or maging purpose beyond myself doon sa 80 years na binigay sa akin? And you don't wanna waste that life. And pag dumating ka na sa point na you're now finding meaning, you're now finding reason kung bakit ka nabuhay, napakagandang era nun. It's a good place to be at because now, mas nagiging intentional ka na and mindful ka na dun sa mga kilos mo. And I'd like to believe hindi lahat dumadating doon sa era na nare-realize mo, dapat meron akong magawa, dapat meron akong makontribute. Kasi kung 80 years lang itatagal ko sa mundo, I wanna leave a legacy or an impact to other people. If you are being called to do that, and you're experiencing that pain already, sit down with that pain. Kasi you are being called to do something about it. If you are questioning reality and identity as of this moment,
keep questioning it. Kung meron kang naririnig sa sarili mo and sa puso mo na ito yung dapat kong gawin, ito yung gusto kong gawin, go for it! Kasi hindi mo rin siya matatakasan. If may calling ka to speak, if may calling ka to create purposeful content, if may calling ka to start a business so you can employ a lot of people, if may calling ka to start that passion project, go, simulan mo na. Take time to really assess how can I give back to others. Ano ba yung gusto kong maalala ng tao sa akin pag nawala na ako? How do I wanna be remembered when I die? Ano ba yung gusto kong marinig na chismis about me kapag wala na ako dito? Kasi pwedeng mawala ka na physically pero yung impact na nagawa mo for others, it will stay forever. And if andun ka sa era ng life mo na gusto mo nang simulan yon na alam mo na someday you'll be gone, pero gusto mo pag nawala ka na physically dito sa mundo, yung goodness or yung legacy mo ay magpapatuloy pa rin. Pag trentahin ka na medyo nandun ka na medyo naiisip-isip mo na yan. Okay, so yun yung mga 5 real pains that we experience as a trentahin. Physiological pain, psychological pain, emotional pain, spiritual pain, and existential pain. So now that na-discuss na natin tong mga types of pain na to, ano nang gagawin natin? I'll be sharing with you how to deal with that pain. Number 1 is awareness. So dapat aware ka anong parte ng buhay mo or pagkatao mo ngayon ang masakit. You have to start recognizing the pain. Wag mo nang i-avoid. Kung meron ka ng pain na nararanasan ngayon, go deal with it. Recognize what type of pain are you experiencing. Physical ba? Emotional? Psychological? Go! Sit down with that pain already. Tama na ang pag-deny. It's about time na i-recognize mo na ito yung mga bagay na hindi na okay or painful sa buhay ko ngayon. That's awareness. And everything starts with awareness. So, kapag aware ka na, next thing that you need to do is to take responsibility of that pain. I-own mo na yung healing process. Responsibility doesn't mean i-blame mo yung sarili mo dahil na-experience mo yung pain na yan. It means that you are responsible to the healing process of that pain. Hindi mo kasalanan lahat ng nangyari sa'yo. Pero responsibilidad mo kung paano ka magre-respond to that pain or kung paano mo iti-take yung healing process. When you start taking responsibility of the pain, you stop waiting for other people to rescue you. Walang magre-rescue sa'yo kundi ikaw. Ikaw yung pinakang makakatulong dun sa healing process mo. I know masakit, marami kang pagdadaanan, it's not hard to face our own demons, but ikaw lang talaga tayong makakatulong fully sa sarili mo. So I hope you take the first step to your healing process. Huwag ka nang mahiyang i-admit na may dapat kang i-heal. And lastly is choice. Piliin mong i-transform yung pain into power. So hindi kasi enough na aware ka lang dun sa pain na meron ka. Or alam mo na okay, ako pala yung responsible doon sa healing process nung pain na yon. But number 3, kailangan mo talagang piliin na hindi pwedeng pain lang to, Hindi ako pwedeng magpaka-biktima dito all my life. I have a gift of choice to turn this pain into power. Because your pain can be transformed into growth, wisdom, and purpose. Pwedeng yung pinakang painful na part ng life mo ngayon ang mag-give birth doon sa business idea, doon sa maybe podcast na gusto mong simulan, or doon sa passion project na matagal mo nang dinedelay. Because pain can become your teacher. Pain talaga yung magtuturo sa'yo kung saan ka dapat mapunta. And I always tell this to myself, you are just one choice away from living a totally different life. Desisyonan mo lang today, pwedeng magbago yung buhay mo. Totally. So be aware of your pain, take responsibility of it, and make a choice. That's it! Mahaba-haba ang episode natin today, pero hopefully marami kayong natutunan. Hopefully marami kayo realizations. Please do share the podcast to your friends, sa mga trentahins out there na kailangang matuto about pain. Give this podcast a 5-star rating on Spotify. And of course, if meron kayong mga greatest key takeaways or realization, paki-comment because ako nag-enjoy talaga akong makita yung mga comments and reactions ninyo sa podcast. This is also available on YouTube. So, mag-comment din kayo doon, mag-subscribe kayo sa channel. And if you're experiencing pain right now, I'm giving you the warmest and tightest hug. It will get better. So, mainyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Bye! See you sa next episode!